Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, malalaman natin ang tungkol kay Samuel, isang manghuhula sa Luneta Park na biglang nakarinig ng isang malamig na boses mula sa kabilang buhay. Habang sinusubukan niyang tulungan ang isang babaeng nagdadalamhati, isang nakakatakot na revelasyon ang nagbunyag ng isang misteryosong krimen. Pakinggan ninyo ang buong kwento upang malaman kung paano nagbago ang buhay ni Samuel at kung paano siya hinabol ng mga boses mula sa kabilang buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng Kwentong Kababalaghan. Ako po si Samuel at nagpapasalamat ako sa inyong oras sa pakikinig sa aking kwento. Nakatira ako sa Maynila kung saan ako'y nagbabasa ng kapalaran gamit ang mga baraha. Nagsimula ito bilang libangan, ngunit di naglaon ay naging hanap buhay ko na. May kaibigan akong si Carol na laging nandyan para suportahan ako. Madalas akong magbasa ng kapalaran sa Luneta Park at dito nagsimula ang isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Sa ilalim ng mga puno ng Luneta Park, naroon ako nakaupo sa isang maliit na mesa na may mga baraha at kandila. Palubog na ang araw at ang paligid ay puno ng mga taong naglalakad at mga batang naglalaro. Carol, tingnan mo ito, sabi ko habang binabasa ang kanyang kapalaran. Makikilala mo ang isang taong magpapasaya sa iyo ng lubos. Talaga, Samuel, baka ikaw na iyan, sagot niya na may ngiti. Naging kilala ako sa Luneta at kumalat ang pangalan ko sa buong Maynila. Isang Sabado ng hapon, nasa isang mall ako sa Quezon City. Nakaupo sa gitna ng entablado. Punong-puno ng mga tao ang lugar, naghihintay sa aking pagtatanghal. Sa gitna ng pagbabasa ng kapalaran ng isang babae, lumapit si Sonia, may luha sa kanyang mga mata. Samuel, tulungan mo ako. Gusto kong makausap ang aking yumaong asawa, sabi niya. Nagulat ako, ngunit dahil sa awa pumayag ako. Sige Sonia, subukan natin, sabi ko. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-concentrate, isang malamig na boses ang narinig ko. Ako si Angelo, si Dante ang pumatay sa akin, sabi ng boses. Nabigla ang lahat, ngunit ako'y hindi makapaniwala sa aking narinig. Punong-puno ng galit ang boses ni Angelo. Yan po ang simula ng serye ng mga karanasang hindi ko inaasahang mararanasan. Sana po ay patuloy kayong makikinig sa mga susunod na kabanata ng aking kwento. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang bigat ng mga salita ni Angelo. Ang ilaw sa entablado ay biglang nagdilim at ang mga tao ay nagbulungan. Nakita kong tumayo si Dante, ang lalaking tinutukoy ni Angelo. Agad siyang umalis kasama ang isang babae na si Pamela. Pamela, huwag kang sumama sa kanya, sigaw ko, ngunit hindi ako pinansin. Samuel, anong nangyayari? Tanong ni Sonia, halatang natatakot. Hindi ko alam pero kailangan nating tulungan si Pamela, sagot ko. Habang sinusubukan kong habulin sila, nawala na sila sa aking paningin. Walang nakapansin kung saan sila nagpunta. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng entablado. Nagkakagulo ang mga tao. Ang boses ni Angelo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan na nagbigay sa akin ng matinding kaba. Kinabukasan, nagising ako sa balita na nawawala si Pamela. Ang mga ulat sa radyo at telebisyon ay puno ng kanyang larawan at ang mga tao sa kalsada ay nag-uusap tungkol sa kanyang pagkawala. Diyos ko, anong nagawa ko? Tanong ko sa sarili ko habang nakaupo sa gilid ng aking kama. Ang mga alaala ng gabing iyon ay bumabalik sa akin. Samuel, kailangan mong gawin ang tama, sabi ni Carol nang dumalaw siya sa akin. Hindi mo kasalanan ang nangyari pero kailangan mong kumilos. Pero paano? Paano ko siya matutulungan? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo, Samuel.
Alam kong kaya mo to, dagdag pa ni Carol, hawak ang aking kamay. Hanapin mo si Dante, siya ang susi sa lahat ng ito, sagot ni Carol may determinasyon sa kanyang boses. Nagdesisyon akong hanapin si Dante. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga tao sa mall at sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Habang nag-iimbestiga, napansin kong may ilang kakaibang tingin ang ibinabato sa akin. Habang naglalakad ako sa mga kalsada ng Maynila, naramdaman ko ang bigat ng aking misyon. Ang mga salita ni Angelo ay patuloy na bumubulong sa akin na tila isang sumpa na hindi ko matakasan. Natagpuan ko si Dante sa isang madilim na eskinita sa Tondo na napapalibutan ng graffiti at basura habang ang mga ilaw ng poste ay kumukurap-kurap. "Dante, kailangan nating mag-usap," sabi ko habang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. "Wala akong kasalanan," sigaw niya. "Hindi ko pinatay si Angelo." "Pero bakit sinabi ni Angelo na ikaw ang pumatay sa kanya?" Tanong ko, sinusubukang intindihin ang sitwasyon. "May mga bagay na hindi mo naiintindihan, Samuel," sagot ni Dante, "na may itinatagong sekreto." "Hindi ko alam." "May mali," aniya habang naglalakad palayo. Habang hinahabol ko si Dante, isang malamig na hangin ang dumaan at ang boses ni Angelo ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas at malinaw. "Walang silbi," sabi niya. Naramdaman ko ang takot at pagkakonsensya na bumalot sa akin. Naisip kong hindi ko na dapat ipagpatuloy ang aking talento sa pagbabasa ng kapalaran, na siyang ugat ng lahat ng ito. Iniwan ko ang aking mga baraha at kandila sa Luneta Park at sinikap mamuhay ng tahimik, ngunit hindi ako tinantanan ng mga boses ni Angelo. Walang silbi ang patuloy na bulong sa akin habang naglalakad ako sa Maynila, na tila ako lang ang nakakarinig. Nagtrabaho ako sa isang maliit na tindahan, ngunit ang mga boses ay hindi umalis sa aking tabi. "Samuel, kailangan mong harapin ang iyong kasalanan," sabi ng isang matandang babae na nakilala ko sa simbahan. "Hindi mo matatakasan ang iyong nakaraan." Napagtanto ko na ang aking talento na nagdala sa akin ng kasikatan ay siya ring dahilan ng aking walang hanggang pagdurusa. Ang mga boses ni Angelo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, na tila isang sumpa na hindi na mawawala. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang bangungot, puno ng pagsisisi at takot. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga salitang walang silbi na tila isang sumpa na hindi na mawawala. Mga kaibigan, ang kwento ni Samuel ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ay may paraan ng pagbalik upang tayo'y habulin. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. At tandaan, baka ang mga boses mula sa kabilang buhay ay naririnig ka rin.